Hello, what's up mga kadiskarte at welcome back ulit sa ating YouTube channel. Meron tayong gagawing piso wifi mga kadiskarte na naka Microtech base. Ang firmware na gagamitin natin ay Wi-Fi, which is powered by Sir Ivan Alayan ng Wi-Fi. So siya po yung gumawa nito at free lang po mga kadiskarte. Ang kagandahan sa Microtech ay wala ka ng license key, wala ng SD card, wala ng Orange Pi o Raspberry Pi. So, makaka-lesson ka na sa mga materyales. Kaya, mas maganito gamitin mga kadiskarte sa area na konti lang yung mga naguhulog. At shout out nga pala po kay Sir Ivan Alayan. Kung hindi dahil po sa kanya, ay wala po tayong magagamit na Microtech Hoplite o Microtech base na piso Wi-Fi, which is powered by Wi-Fi. So, Sir Alayan po ang gumawa nito. At free lang po to mga kadiskarte. So, tara na mga kadiskarte, config na po natin yung ating Hoplite para maging piso Wi-Fi. Alright mga kadiskarte, buksan na natin tong ating Winbox at i-configure na natin ng ating Hoplite para maging piso Wi-Fi na siya. Wi-Fi system, mula kay Sir Ivan. So, kapag bago pa lang yung ating Hoplite, mga Microtech, mga kadiskarte, so, meron itong password dun sa kanyang likod, no? Sa kanyang likod ng modem, ng router. So, kung maghihingi siya ng password, i-input nyo lang yun mga kadiskarte. So, ito pala yung ating Hoplite, naka 6.49.16, yung kanyang version. Ano? Naka 6, router 6. So, hindi pa natin to na re-reset. Naka-default pa to. Bagong bukas pala natin to mga kadiskarte. So, i-reset natin siya mga kadiskarte bago natin siya i-config. So, ito ko yung interfaces niya. Meron siyang wireless. Saka yung USB mga kadiskarte. No? Pero hindi natin gagamitin tong wireless niya mga kadiskarte. At yung sa USB. Hindi natin siya gagamitin. Titingnan natin yung CPU niya mga kadiskarte. No? Saka yung memory. So, kung bagong bukas pa lang yung mga Hoplite nyo, yan yung memory niya, mga diskarte, yung RAM. 32 MB yan, pero pag ang magagamit natin ay nasa 7 plus lang siya. So, ayan. Punta tayo ulit sa reset. I-reset na natin. Check na natin tong dalawa na to. Tapos, reset. So, tingnan nyo yung CPU ng ating Hoplite. 100% na agad. So, ito yung ng Hoplite, no? Kasi mababa ang nito, ang CPU, processing power nito, at saka RAM, mababa lang. Kaya, sa forum, nababasa ko na mas better na wag na gamitin yung kanyang wireless, o kanyang Wi-Fi, built-in Wi-Fi, para maka-accommodate pa siya ng maraming customer. So, gamit na lang tayo ng ibang antena. So, ito na mga result na na natin, no? Na-reset na natin yung ating Microtech Hoplite. Enter lang natin yung bagong password natin dito kung gusto nyong kung anong gusto nyong password na ilagay. So, enter lang natin dyan, tapos change. Yan. So, baguhin lang natin yung ating, yung ating mga internet, mga port. So, sa Ether 1, syempre, sa ISP. Etong Ether 2, saka Ether 3, Ether 4, gagawin natin siyang AP, mga kadiskarte. So, access point siya. So, ayan. Ngayon, yung wireless, i-disable na natin siya. Tapos, itong sa mga USB, yung kasunod ng Ether 4, ay hindi na rin natin siya gagamitin, mga kadiskarte. I-disable na rin natin siya. So, para hindi siya madagdag consume sa CPU saka sa RAM. Okay. Ngayon, gawa tayo ng bridge. Dito sa bridge, siguro isa lang yung gagawin nating bridge. Ayan, bridge 1 hotspot. Yung nilagay ko dyan, mga kadiskarte. So, apply lang. Then, okay. Ayan, may bridge na tayo, mga kadiskarte. So, ibibridge natin yung tatlong port. Yung Ether 2, Ether 3, at Ether 4. Click lang natin tong ports and then mag-add tayo. Click plus sign. Sa interface ay piliin natin yung
Ether 2. Ether 2. Naka-AP. Yan. Tapos sa bridge, syempre, bridge 1 hotspot. Yung hotspot natin. Sa plus sign ulit, add ulit tayo. Select naman natin yung Ether 3. Tapos, ganun ulit, yung bridge is bridge 1 hotspot. And then, last is yung Ether 4. Yan. Tapos, bridge 1 hotspot. Apply, okay. So, ayan, na-bridge na natin yung ating mga port para sa ating mga AP. So, punta muna tayo sa DHCP client. Select natin yung ISP natin dito sa ating DHCP client para magkaroon na tayo ng internet. So, apply lang. Okay. Ayan, meron na tayo. Pero, hindi pa siya bound, mga diskarte, kasi yung UTP cable ng ating, kung saan nakasaksak yung ating hoplite ay hindi nakahanap, wala sa Ether 1 or wala sa Ether 1 kaya hindi nagbound yung ano. So, ilipat lang natin yung UTP cable doon sa Ether 1. Tapos, ilalagay na natin siya sa ating ISP para magkaroon na siya ng internet. So, login ulit tayo mga diskarte, sa panibago nating admin. So, ayan, mayroon na tayong bridge hotspot. And then, yung ating Ether 1, ayan, meron na siyang meron na siyang pumapasok na data. Alright guys, ayan, meron na tayong internet. Bound na yung ating ISP sa Ether 1. So, punta tayo sa IP DNS. Maglagay tayo guys ng DNS servers. Which is ang ginagawa dito guys na DNS servers is kay Google. Yung 8.8.8 at 8.8.4.4. And then, check lang natin yung allow remote request sa baba. Check lang natin yung box. Ayan. Then, apply okay. Yan guys, tingnan natin yung CPU ng ating hoplite saka RAM. Ayan. Meron na tayo 9.4 MB. Tumaas yung ating RAM. Then, punta tayo sa IP, firewall, then NAT. Mag-add lang tayo. Click plus sign. Doon sa chain, source NAT, out interface, Ether 1 ISP, yung ating ISP. Select natin yan. Sa action, select natin yung masquerade, apply, okay. So, meron na tayong NAT rules sa ating firewall. Try na naman natin tong i-ping kung merong pumapasok na internet sa ating router hoplite. So, punta tayo sa terminal. And then, type lang natin ping space 8.8.8. Enter. Ayun. Mayroon nang pumapasok na internet sa ating hoplite. Punta tayo sa IP. Dagdag address. Address list. Gawa tayo ng address para sa ating bridge hotspot na 10.0.0.1/24. Then, apply lang. Yung interface pala mga diskarte ay sa bridge 1 hotspot. Apply. Okay. So, meron na tayong addresses sa ating hotspot. Ngayon, maglalagay naman tayo ng DHCP server. So, silipin muna natin yung DHCP server, IP, DHCP server. Ayan guys, wala pa siyang DHCP server. So, wag muna natin siyang lagyan kasi pag dito na tayo sa IP, hotspot, dito sa servers, sa hotspot setup, ayan. Tapos yung interface niya, hotspot, tas next lang, hanggang sa successful
At magkakaroon na rin tayo ng DHCP server. So, automatic na siya magkakaroon. Hindi na tayo gagawa ng DHCP server. So, ayan, kompleto na successfully yung nagawa nating server sa hotspot. Then, ito, addresses per MAC, gawin na lang nating 1. Apply, okay. Ngayon, silipin natin yung IP DHCP server. Ayan guys, meron na tayong DHCP server sa ating hotspot. So, IP, tapos pool. Dito sa pool, pwede nating i-rename yung ating IP pool. Yan. Sa akin, nilagay ko pool underscores hotspot. So, nasa sa inyo na guys kung ano ang inyong ipapangalan dito. Ayan. Nabago na natin yung name ng ating pool hotspot. Punta tayo sa server profiles. Tingnan natin yung default. Ito yung default guys. Wala na tayong gagalawin dito sa default profiles. Dito naman sa ating ginawang server profiles, check lang natin yung HTTP pub at MAC cookie. So, dito sa server profiles, pwede natin guys i-rename kung anong gusto natin ipangalan sa server profiles natin. So, dito sa HTML directory, make sure guys nasa hotspot. Tapos, apply, okay. Ito guys, sa user profiles. Punta tayo sa user profiles. Sa default, user profile, default profile, no? So, dito sa rate limit, dito tayo maglalagay ng limit ng ating mga user. Sa akin, 3 MB lang, 3M/3M. Tapos, sa keep alive timeout, pwede natin tanggalin o pwede natin lagyan ng oras. Sa akin, tinatanggal ko guys. Ayan, okay na. And then, maglagay na tayo ng script para doon sa ating user default profile. Sa on login, saka on logout. Ito yun guys. Ito yung script na to guys ay nakuha ko kay Sir Sasa Preprint sa YouTube. Sa kanyang YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa kanya guys, follow nyo na po si Sir Sasa Preprint. Marami po siyang tutorial pagdating sa pag-config sa Wi-Fi. So, ito yung on login script. Ayan. Tanggalin na natin yung flash. No? Itira natin yung hotspot. Kasi yung flash hotspot is para yan sa mga hex GR3. Kapag hoplite, hotspot lang yung ilalagay natin. So, copy lang natin. Then, dito sa user profile, sa on login, paste lang natin yan dyan. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa on logout. Ganun pa rin guys. Yung flash hotspot, tanggalin natin yung flash. Itira lang natin yung hotspot. So, itong script na to sa taas, ito yung duplicate hotspot session remove for user, no? Kapag nag-logout sila, tapos may dalawa silang sessions. Dalawa na kasi pag lumilipat sila ng ibang antena, nagkakaroon sila ng dalawang sessions. Kaya dinidelete, itong script na to ay dinidelete niya yung dalawang session. So, itong script na to guys ay okay naman, gumagana naman sa akin. Kaya ito yung ginagamit ko. So, copy nyo lang, tapos paste nyo sa on logout dun sa script sa user profile. So, meron na to. Meron na tayong script. Ayan. Sa default. User profiles default. Ayan. Napaste natin sa on login saka on logout. Ngayon guys, punta naman tayo sa files. Ito yung itanggalin na natin tong default na files ni Hoplite. Ito yung default files ng hotspot. Palitan natin to ng files ni Wi-Fi. Shoutout nga pala kay Sir Ivan. Sa kanya po ito. Yan. Dito sa login, ayan guys. Yan, ayan. Nilagay ko yung aking Facebook page saka YouTube channel. So, ito yung aking Facebook page. Pag maghuhulog sila, makikita nila guys.
Ayan, yan yung aking Facebook page. Ito rin yung aking YouTube channel. Ayan, aking YouTube channel. Tapos binago ko na rin yung template. Wi-Fi ni Colin. Yan, i-drag nyo lang yun guys. Ito pala guys, nada-download to sa website ni Huanfy. Itong hotspot profile na to. Tapos yung kanyang portal, pwede nyong i-edit. So, gawa lang siguro tayo ng panibago guys na video para doon sa paano maglagay ng link ng ating mga Facebook page saka YouTube channel at paano i-edit yung kanyang templates, etc. So, ito na yun guys, yung na ano na natin, na nakapit na natin yung hotspot profile. So, ito pala guys, no, hindi ko na pinakita sa inyo paano paggawa ng user. Wala pa kasi akong Node MCU, tinaray ko lang kung gumagana yung hotspot server natin na ginawa. So, gumagana naman siya guys. Ayan, makikita nyo, gumagana naman siya. Ngayon, punta tayo sa dito naman sa script para sa brownout. So, meron ako rito dalawa. Ito yung ginagamit ko ngayon kay Hyperfusion. Yan, nasa 1.5 din yan guys, no? So, copy nyo lang yung script na yon, tapos punta kayo sa new terminal. Schedule pala. Punta tayo sa system. Tapos, scheduler. Ayan. Ayan, mag-add lang tayo dito ng scheduler. Dito sa start time, lagyan natin start up. Dito sa interval, pwede natin lagyan ng interval na 20 minutes. Tapos paste natin yung script dito sa on event. Apply okay lang. So ito na, meron na tayong scheduler para sa brownout. Automatic siya guys na masisave. Hindi magre-reset yung oras ni customer. Kaya ito ang kagandahan ng script na to guys. Ayan. So punta tayo dito sa sa GitHub ni Huanfy kay Sir Ivan Alayan. Copy natin yung script para sa monthly income saka sa daily income. Saka sa reset daily income saka reset monthly income. So copy lang natin yan guys. And then punta tayo sa new terminal, paste lang natin yung script. Ayan. Ayan, dito siya sa scheduler mapupunta. Mali nga yung pagka-paste natin guys, dapat nag-enter pa tayo ng isa para ma-paste niya yung, makopy niya yung reset monthly income. So, dito sa ginawa nating script sa scheduler, rename lang natin. Ayan. Rename natin siya ng brownout solve. So, copy naman natin tong today saka monthly income. Dito sa new terminal, paste natin. Dito sa new terminal, ayan, paste lang natin, okay. Enter. Makikita yan guys dito sa system. Sa system, scripts. Ayan, makikita dyan ang monthly income saka today income. Ito guys, itong reset daily income. Ayan, dapat dalawa to reset monthly income saka daily income. Kamali ako ng pag-paste sa terminal. Ayan, delete muna natin tong reset daily income. Pwede natin siyang i-delete. Tapos, punta ulit tayo sa GitHub. Copy ulit natin yung script guys. Then, paste natin sa new terminal. Ayan. Pagka-paste, tapos enter ulit. Ayan. So, ganun yun guys na kamali tayo kanina. Ayan, meron na siyang dalawa. Reset daily income saka reset monthly income. Ngayon naman guys, magpa-flash na tayo ng ating Node MCU. Punta muna tayo sa device manager guys. Ayan. Tingnan natin kung anong COM
yung ating Node MCU. Sa port, makikita natin guys. Ayan. COM3. So, buksan natin yung ating flasher. Ito nada-download din sa website ni OnePy. So, buksan natin yung Node MCU, Pi Flasher. Select natin yung COM3. Then, browse natin yung Ben1. Ben1. Tapos, yes, wipe all data. Tapos, flash Node MCU. So, nada-download ito guys, no, sa portal ni, sa website ni OnePy ni Sir Ivan. Ngayon, successful na. Yung isa naman, yung Ben2. Yan. Select natin. And then, baguhin natin dito guys, yung 3. Gawin natin 2. And then, select natin yung no. Then, flash na the MCU. So, wait natin na ma-successful yung pag-flashing. Then, unplug natin yung Node MCU. Then, plug natin para ma-reboot yung ating Node MCU. Okay guys, tapos na tayo mag-flash ng firmware. 4.4 yung version ng firmware na flash natin. So, punta ulit tayo dito sa ating Winbox. So, nakakonect pala tayo guys sa ating Wi-Fi, no? Through Wi-Fi. Punta tayo sa IPDSCP server. Nakita nyo dito guys, wala pa yung Node MCU natin dito. Kasi hindi pa natin siya nababind. Ayan, yung Wi-Fi setup. Yan yung Node MCU natin. Connect tayo dyan guys. Madi-disconnect yung Winbox natin guys, no? Pag nag-connect na tayo sa Wi-Fi setup. So, login lang tayo dito. Admin. Ito na yung system configuration. Punta tayo dito. Tapos, pwede natin yang baguhin yung pangalan. Sa akin, ginawa kong Colin Vendo. Dito sa Wi-Fi SSID, ayan, select natin yung piece Wi-Fi. Yun yung AP guys na nilagay ko doon sa ating Hoplite. Tapos dito sa MikroTik router IP, ilagay natin dito yung hotspot IP address na ginawa natin. Tapos the rest guys, pwede nyo baguhin yan, pwedeng hindi. Nasa sa inyo na yun guys, experiment nyo na lang. Pero sa ating tutorial, hindi muna natin siya gagalawin. Dito sa API, generate key lang kayo dyan. And then, save. Okay lang natin. So, na-configure na natin si Node MCU natin guys, no? Kung titingnan natin dito, ayan, meron, hindi pa siya nagre-refresh. Ayan, wala na. Mawawala na yung Wi-Fi setup dyan. So, connect ulit tayo sa ating Wi-Fi. Yan, connected na tayo. Refresh lang natin, guys. Tapos, tingnan natin kung ayan, wala na yung Wi-Fi setup. So, punta tayo ulit tayo sa ating Winbox. Dito sa ating IP, DHCP server, sa lists. Ayan, ito na yun guys. Ito na yung ating Node MCU. So, makikita natin tong MAC address na to habang nagpa-flash tayo sa ating Node MCU. Kaya, tandaan nyo rin guys, para di kayo malito, tandaan nyo yung MAC address na to para ma-determine natin na MAC address siya ng ating Node MCU. So, nakalagay status niya guys, bound siya, no? So, ang gagawin lang natin, okay, right-click lang natin to. And then, make static. Ayan. Static na siya, guys. Then, punta tayo sa IP. Hotspot. Punta tayo dito sa host. So, dito sa host, guys, makikita natin yung MAC address ng ating Node MCU. Gagawin natin dito, guys, ay, yan, right-click, saka make binding. And then, dito sa type, lagyan natin bypass. Then, sa server, yung server na ginawa natin,
Huwag na natin yan babaguhin, guys. So, ang babaguhin lang natin dito ay yung bypass. Then, apply, okay. So, ayan. Na-bypass na natin. Then, punta tayo sa wall garden IP list. Yan, click plus sign. Add lang tayo, guys. No? Dito, accept. Wala na tayong babaguhin dyan. Dito sa destination address, guys, itong 10.0.0.162. Yan. Yan ang ating ilalagay dito sa destination address, which is yun yung IP address ng ating Node MCU. 10.0.0.162. Apply lang natin, guys. And then, okay. So, yan. Meron na tayong wall garden IP list. Double check lang natin. 10.0.0.162. And then, punta tayo sa IP firewall. Then, sa filter rules. Sa filter rules. Add lang tayo dito, guys. Click plus sign. And then, sa chain, palitan natin to. Lagyan natin input. And then, sa source address, yung 10.0.0.162, yung IP address ng ating Node MCU, which is ganyan din dun sa ating wall garden IP list. And then sa action, yan, accept. So, wag na nating babaguhin yan. Pwede tayong gumawa ng comment dito, guys. Click lang natin yung comment. Then, type tayo ng comment dito. Halimbawa, Node MCU IP. Node MCU IP. So, okay na. So, ito yun, guys. Drag lang natin pa itaas sa pinaka number 1, pinakauna. Okay, punta tayo sa system. Dito sa user. Ayan. Lagay natin dito, guys, yung PisoNet. Yung nakita natin dun sa Node MCU. Pag-config natin ng Node MCU. Sa group, lagay natin full. And then sa password is ABC123. And then sa confirm password is ABC123. Doon sa ating Node MCU, guys, pwede nyo ring baguhin yan, yung PisoNet. Pwede nyo baguhin kung anong gusto nyo, password, o ano. Sa akin, guys, di ko na binago. So, dito, pwede ka na maglagay dito ng comment na Kulen Vendo 1. Okay. Apply, okay. Ayan. So, mamaya pala, guys, babaguhin natin yan. Kasi nagkamali tayo ng lagay ng ating guys, spelling. So, maglagin muna tayo sa ating AP. Yan, Piso Wi-Fi. Then, kapag na-bind na nga natin yung Node MCU saka yung AP, pwede na tayo magpasukin yung admin gamit yung AP. O, nakakonect na tayo sa ating access point. So, ito yung ating portal, guys. 10.0.0.1. Ayan ang ating portal. Which is default portal yan ni Binago ko lang yung pangalan, saka may mga nilagay akong link. And then, para mapasok natin yung admin, itatype lang natin yung IP address ng ating Node MCU, which is yung 10.0.0.162/admin. Ito na yung ating portal, guys. Admin portal. Admin lang ang credential nito, guys, kapag default password. So, yan dito sa system configuration. Double check natin dito, guys, yung Yan, PisoNet pala siya. Hindi siya peso, PisoNet. So, punta tayo ulit sa ating hoplite. And then dito sa user list, yung ginawa natin kanina, PesoNet. Ayan, kamali tayo dito. Delete lang natin to, guys. Yan, negative na pula. Then, plus sign tayo. Gawa tayo ulit ng user. Lagay natin dito PisoNet, tapos group full, tapos yung password niya, guys, ganun pa rin. Para to, guys, sa pag remote na API. Ito yata yun, guys, para ma-remote natin si ating hoplite gamit yung ating mga Wi-Fi manager. So, kailangan to, guys, importante to. PisoNet. Ayan. Okay na. Na-edit na natin yung ating
user list. Okay, ngayon guys, ay punta tayo dito sa files. Ayan. config.js.js. Edit natin to guys ng Notepad++ para ma-edit natin yung HTML. So, ito yung config.js guys. Dito sa multi-vendor option, gawin lang natin 0. Kasi hindi naman tayo naka-auto-select. Hindi naman naka-centralize. Tapos, dito sa number 42, vendor RI addresses. Ilagay natin yung IP address ng ating NodeMCU dito guys, which is yung 10.0.0.162. Ayan. Save lang natin. So, itong config.js ay nandito to sa files na in-upload natin dun sa files, no? Kukunin lang natin siya, idadrag lang natin siya palabas dun sa files. Ayan. Tapos, pwede natin siya i-edit na sa Notepad++ o kaya sa Notepad. So, ito yun guys. Yan. config.js. Ayan. So, may asset. At tanggalin natin siya. Delete natin. Then, i-drag natin yung na-edit natin na config.js. So, yan. Meron na yung na-config, na-edit na natin yung config.js para gumana na yung ating coin slot gumana na yung NodeMCU natin. So, meron pala ako dito sa firewall, mga kadiskarte, ano. May ma-angle ako dito. Magdagdag tayo ng mangle rules. Maglagay tayo ng ano guys, dito sa chain post routing. Tapos sa out interface, bridge hotspot. Para to guys sa mga anti-tethering, no? Yung hotspot. Yung para hindi ma-share nila yung pag naghulog sila, magkakaroon sila internet. Tapos para hindi nila ma-share yung kanilang wifi sa ibang cellphone. So ito yun guys, ginagawa. Ayan. Sa action, dito tayo sa change TTL. Ayan, sa action. Tapos sa new TTL, ilagay na natin is 1. Ayan. Tapos, apply okay lang guys. Tapos, lagyan natin siya ng comment na halimbawa anti-hotspot, anti-tethering. So, gano'n lang guys. Kung nakikita nyo guys, meron ako ritong mangle. Yung sa email, no? Hindi ko na ito napakita sa inyo. Meron no. Ayan, okay na. Yan na yun guys. Yung ating anti-hotspot. Yung itong mangle natin sa ML, gawa na lang ako guys ng ano. Another video dyan. So, yan guys. Tingnan natin. Check lang natin ulit. Sa action, change TTL, tapos new TTL1. Tapos naka-pass through. So, okay. So, yan. Meron na tayong anti-hotspot. Try natin mag-insert coin guys.